Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Yun, wala na kung bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin yan po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ano nga ba ang gagawin mo kapag ikaw ay for good na o naging senior na? Di ba? Kasi po, maraming mga katanungan na bumabalot sa ating isipan at mismo yung mga senior po natin ngayon, edad na 60 pataas, na sa ating edad po na 40 o sino man may edad na 30 ngayon o 50, na kung saan na tayo mga magulang na sinisikap po natin na mapatapos yung ating mga anak sa kolehiyo. At awa ng Diyos kung sakali po na kung saan yung mga senior ngayon ay nagawa na nila, napagtapos na yung mga anak nila, retired na rin sa trabaho. Ano nga ba talaga ang kailangan mo pang gawin? Na tila ba para naghihintay ka na lang, di ba? Na tila ba yung iba ay pakiramdam nila na wala ng halaga o silbi ang kanilang buhay dahil tapos na lahat ng kanilang obligasyon at na nakatingga na lang sila at ang hobby na lang ay maglakad, mag-exercise at magserbisyo o tumulong sa mga apo. Kaya talagang iisipin mo na pagkatapos ng lahat ng pagsisikap mo, natapos ng mga bata, ano pa talaga ang gagawin? Importante pa ba tayo sa buhay o wala na tayong silbi? Pero sabi sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang iyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. So yun po, ibig sabihin hindi tayo pababayaan ni Lord. Dumating ang puntong magre-retire na nga tayo, gamitin natin yung ating naging experience sa buhay, Siyempre, edad 60, 70, 75, or 80 pa, Actually, blessed ka na yan kasi dahil umabot ka sa ganung edad na kung saan ay alam naman po natin, may mga bata rin nawawala sa mundong ibabaw, kabilang na dyan yung mga mahal natin sa buhay. At meron din naman talagang umaabot sa ganung edad, 80, minsan 90 pa, swerte mo na talaga. At blessed na blessed ka. So gamitin po natin yung ating mga experience na magturo tayo ng mabuting asal sa ating mga apo, sa ating mga pamangkin, sa ating kakilala. Kumbaga, ang gagawin na lang po natin nun ay magserbisyo. Kaya kung makita nyo po sa simbahan, yung mga nagsiservice po, yung mga lay minister, yung mga asarets, ay yung mga nagsiservice po sa simbahan, halos yung iba doon may edad. Yung iba doon ay done na sila, tapos na sa kanilang mga obligasyon sa kanilang pamilya. Kaya yun po, pinipili nila sa simbahan magserbisyo. Sabi, hindi lang doon, kahit sa labas po, sa ating kapitbahay, sa ating bayan ng barangay. So, yun po, napakalaga, na siguro pagdating ng araw na loobin nawa ng Diyos na ganun po tayo, umabot tayo sa ganung kahabang buhay para ma-share pa natin yung mga failure natin, yung mga pagbangon natin hanggang sa mga tagumpay na ating narating, especially yung mga pagiging obligasyon sa pagiging isang mag-asawa na talagang sinikap na matapos yung mga anak natin. Yun po ang ating lagay sa ating puso't isipan na kahit may edad na tayo, dumating na tayo sa puntong yon, ay gumawa pa rin tayo ng mabuti. Manalangin, magdasal, gaya nga sinasabi ko, kung kaya mo magserbisyo sa simbahan, gagawin mo. O sa community, kung saan ka nabibilang para magserbisyo na lang. Kasi tapos na, wala na yung obligasyon mo, sinikap mo na matapos yung mga anak mo, maayos na yung kanilang buhay, nabigyan mo ng magandang buhay, kasama ng mga apo mo. So yun na po, darating yung araw, pupunta rin po tayong lahat sa ganun. Diba? So yun po, panalangin natin na maging magtagumpay tayo at malagpasan ng lahat ng mga pagsubok. Darating yung araw, i-share natin sa ating mga anak, apo, pamangkin, kapitbahay, kabarangay,
na yun ang naging buhay natin na kailangan ituloy. At siyempre, yung pagsasalamat, pagdarasal, pagsiservisyo sa Diyos, ang sana ay ating makamtan, no? O magawa pagdating ng araw. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa ating vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung di maniwala, magtiwala sa ating Panginoon. So, check yun yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So, tayo manalangin, Lord. Bless po ang mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubahan pong karamdaman. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung niloloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o hindi nakakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial load na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ang ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. Pambaon sa mga bata, ay nahanap pa ako sa nila kukunin. Yakapin nyo na may pit. I-bless nyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin nyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Give us God first.